araw, kasalud! Ayan, panibagong video na naman tayo. At ang pag-uusapan nga natin ngayon ay magbibigay tayo ng ng tips. Konting kaalaman lang naman para sa mga gustong maging gwardiya, gusto pumasok sa pagiging gwardiya. Sana all. So, tungkol sa mga interview o yung mga tinatanong ng mga interviewer. So, bago natin umpisahan, siyempre, intro muna tayo. Then, ano nga ba yung tips para matanggap ka sa isang interview? Ano ang unang tinitingnan nila? So, ang unang tinitingnan nila dyan yung height mo. Kung matangkad ka, malaki ang chance mo. Pwede na! Pero kung mababa ang height mo, so hindi rin natin sure, pero meron kasing agency na may tumatanggap naman ng mababa. Meron din hindi na pinapa-interview kasi nga minsan ang height na kinukuha nila nasa 5'8 pataas, 5'7 ganyan. So kaya kung mataas ka at may balak kang maging isang gwardiya, so manood ka lang. Parang kinawawa ko naman yung maliliit. So doon sa mga huwag kayong mawala ng pag-asa kasi marami din akong mga kaibigan dito na hindi rin naman matatangkad. Pwede na! Okay naman, nakaka-duty naman sila at tinatanggap naman sila ng agency. So depende na yan sa inyo kung paano nyo iano yung sarili nyo sa kanila. So kailangan snappy yun. Kung lalaki ka, dapat bagong gupit ka lagi. Kung maharap ka sa interview, bagong ahit yun, dapat malinis yan. So yan, malinis dapat yung mga yan. Uniform hindi marumi. Kahit mas okay kung planchado, pero kung hindi naman gusto, so mas okay pa rin yung planchahin mo para ang ibibigay ko nga palang ngayon tips sa inyo, yung karanasan ko lang naman to sa mga pinasukan ko na agency, kasi marami na rin akong pinagdaan ng mga interview. Sana all. So hindi rin naman ganun kahihirap, dali lang naman kasi yung mga naranasan ko na yun. Kailangan mo lang talagang maging snappy, kailangan mong wag mo ipakitang kinakabahan ka. So sa tindigan pa lang, kuhanin mo na agad sila yung mag-i-interview sa'yo. Unang tingin pa lang sa'yo, snappy tong gwardiya na to So kahit baguhan ka, malaking puntos mo na yon. So lalo na kung pag in-interview ka na nila ay nakakasagot ka sa kanilang mga tinatanong, matik na yan, kilo na. So ano ba nga bang gagawin mo kung ma-interview ka? So dalawa ang pwedeng mag-interview sa'yo. Pwedeng detachment commander o HR. So depende na lang yan sa detachment kung anong detachment yung mapupuntahan mo.
Kasi merong kasing detachment na HR na nag-i-interview dun sa mga pag maliliit lang na ano na detachment. Pero kung malalaking detachment ang nag-i-interview dyan, security officer. So pagka HR ang nag-interview sa'yo, so ang HR kasi mga kasalot, hindi yan marunong sa trabaho ng gwardiya. So ang 11GO hindi yan sa ulado. So hindi ka yan matatanong sa 11 General Order. Pero mas maganda sa uladuhin mo yon. Kasi kung matsyempo man sa iyo na ang mag-interview sa iyo ay security officer, so yan ang babakbak sa iyo ng mga tanong security officer. Kasi tatanungin ganyan, kailangan anong alam mo sa pagiging gwardiya pag tinanong kanyan. So kung sa ulado mo ang 11 General Order, ibig sabihin alam mo yung trabaho ng gwardiya. Kasi ang trabaho ng gwardiya nakapaloob lang lahat yun dun sa 11 General Order. So yun lang yun. So marunong ka ring gumawa ng report, sample report. So paano ba sinusulat ang report? Spot report, incident report, mga ganyan. At dapat marunong ka din, dapat pwede ka na mag-research. So marami naman dyan. So baka gawan din natin ng video yan, pero hindi mo nasa ngayon kasi yung cellphone natin is mabilis mapuno. Hindi natin pwedeng pagkasahin sa isang video lang. So isa lang video natin gagawin. Basta abangan nyo na lang yun siguro. So kapag i-interviewin kayo, huwag lang kayong kabahan. Then lagi kayong sumaludo. Saludo kayo lagi. Kasi pag yan naman talaga ang ng gwardiya, dapat lagi kayong sumasaludo, lalo na kung matataas ang mga kaharap nyo. So kung interviewin ka ng security officer, unang tatanong kasi sa inyo kasalot yung magpapakilala ka muna. Siyempre magpapakilala mo sarili mo. So nakadepende na sa iyo kung paano mo ipakilala yung sarili mo. Iba-iba naman tayo ng pinanggalingan. So sabihin mo lang lahat, sabihin mo yung probinsya mo, sabihin mo ang address mo, sabihin mo kung ilan asawa mo, Baliw ka yata eh. sabihin mo kung ilan ang anak mo. Ganyan lang naman. Kasi mahalagang sabihin mo lahat yon. Kasi halimbawa magkaparehas pala kayo ng probinsya, so, dagdag puntos mo na rin yon para yung mag-i-interview sa'yo makuha mo na rin ng konti. Ganun lang naman yun. So yun, sa susunod na lang siguro yung iba ng mga kasalot. Abangan nyo na lang siguro. So yun, sana may natutunan ka. Ngayon ang naitip ko sa inyo ay yung soladuhin nyo yung 11 General Order kung yung magpapa-interview kayo. Kasi yan ang talagang tinatanong. So, pwede rin ng mga pwede rin nila kayong tanungin sa mga barel, pero kasi ang alam nila, kaya nagkaroon ka ng license kasi nakapag-training ka. So ibig sabihin marunong kang humawak ng baril dapat. So dapat, pero kung nakapag-training ka at nakahawak ka naman ng baril, meron kasing hindi naman nag-training. Diba? Meron po nga yung palakad lang. Palakad lang ang lisensya mo, mag-research ka. Yun. So, sa una lang naman mahirap kasi pagka dumating sa point na dumuduty na kayo, madali na lang. Madali na lang yan. Araw-araw mo na kasing ginagawa yung. So yun lang mga salot. Maraming salamat sa inyo. Next video na lang ulit.
Bye.